alam niya, mabubuking siya, mga kababayan pero kung itutuloy po natin ang basa, nabasa na natin yung 25, si Oseas na propetang Israelita humuhula patungkol sa labas sa Israel, mga hindi dating bayan. Mga hentil ngayon, Brad Sani. Ano po? Tuloy natin sa 26, ang sabi ng Biblia. At mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, ay diyan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. O di ba? Tapos tuloy natin. At si Isaias ay tumisigaw tungkol sa Israel. O hentil at Israel magkasama. O ngayon, kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Tuloy. Sapagkat isasagawa ng Panginoon ng kanyang salita sa lupa na tatapusin at paiikliin. 29. At gaya ng sinabi ng una ni Isaias, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhiyang Panginoon ng mga hukbo, tayo naging katulad sana ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. Ituloy natin sa 30. Ano nga ang ating sasabihin? Na ang mga hentil na hindi nangagsisisunod sa katwiran ay nagkamit ng katwiran sa makatwidbagay ng katwiran sa pananampalataya. 31. Datapot ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katwiran, hindi umabot sa kautusan yan. So anong concern nitong pagtuturo ni Pablo? Dalawa yan. Hindi lang Israel, kapatid na Rodel. Hindi Israel lang. Hentil at Israelita. Magkasama yan. Magkasama. Pero hindi binasa ni sa Santiago. Tinago niya. Oo. Ang pinatutunog niya lang, yung concern lang ni Isaias, yung mga Israelita. Kaya ang binasa niya lang, nag-umpisa siya sa 9:27, kapatid na Rodel, hanggang 29. Pinutol niya yung 24, 25, Hindi 26. sinali. Hindi sinali. Tsaka yung 30. Hindi niya tinuloy. Hindi niya tinuloy. Yan ang pandaraya. Opo. Yan Maliwanag pong yan. Maliwanag pong panluloko yan, kapatid na Sani. Kaya dito, nakikita po natin, napakamali po ng kanyang itinitindig ngayon na hindi niya kayang itindig kahit kailan sa harapan ng kapatid na Eli at ng kapatid na Daniel, yung ganyang klase ng pananampalataya. Naku kumbaga sa Kastilyong buhangin yan, Brad Sani. Pagdating ng ng alon, pag nag-high tide, wala yung kastilyo mo Naku, napakabuhay ng aral mo na yan. Yan ang dapat po nating maintindihan, mga kapatid. Kaya, para patunayan natin, on the other hand naman, Brad Sani, naniniwala naman tayo na ang mga propetang kinasangkapan ng Panginoon Diyos na magsulat ng kanilang mga hula, hindi tayo kinalimutan ng Diyos. Kasali tayo sa pagmamahal at awa ng Diyos. Kasama tayo sa concern ng Diyos. Dahil pag sinabi mong sulat ng propeta, tiyak na tiyak yung sulat ng propeta, kung siya'y sa Diyos, galing sa Diyos yon. Kaya kung ano yung concern ng propeta, yun yung concern na galing sa Diyos. Di ba? Katunayang kasali tayo sa puso at sa intensyon ng Diyos ng pagliligtas. Basahin po natin ng Malakias 1:11, ganito nakasulat. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil. At sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ng aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino may sabi niya, kapatid? Ang Panginoon, kapatid na Sani. Sino ba si Malakias? Si Malakias ay propeta ng Panginoon. Yan. Propetang Israelita. Yan. Kapatid na Sani. So sa makatuwid, itong mga propetang mga Israelita, ang concern nila, hindi lang talaga nakakonfine para sa mga Israelita, kapatid na Rodel. So nakita na natin, mula kay Isaias, kay Jeremias, kay Oseas, pati kay Malakias, na pinagbibintangan itong si Santiago, si Isaias at si Jeremias, yung mga propeta ng Diyos na Israelita, humula para lang sa mga Israelita. Maling-mali yung, kapatid na Rodel. Napakamali. Na po natin sa Biblia. At saka, hindi po totoo na hindi tayo kasaling mga Pilipino. Kasama po tayong lahat, mga kababayan. Unang-una, alam naman natin ang intensyon ng Diyos ng pagliligtas Imposibleng makalimutan tayo ng Panginoon, kapatid na Sani. Sabi sa Biblia, na siyang may ibig. Lahat ng mga tao, mga ligtas. Kaya may hula si Isaias para sa mga Pilipino. May hula si Jeremias, may hula si Oseas, at ang iba pang mga propeta ng Diyos para sa ating mga hentil. Kasama tayong mga Pilipino, kapatid na Sani. Kaya napakamali ng turo mo. Kasi hindi ka naman talaga tagapagturo Hindi naman tagapagturo.
Nagnanasa ka lang maging guro. Ayan, sa pagnanasa mong maging guro, kung ano-ano na ang mga napag-iimbento mong mga turo, para palitawin mong ikaw iba kay kapatid na Soriano. Hindi mo na kailangan palitawin iba ka kay kapatid na Soriano. Talagang ibang-iba ka eh. Iba ang dating mo eh. Matindi ka. Biro mo. Ang yabang mo. Matinding kamalian at Pag ako ganyan, ang dala nito. magtatanim na lang ako ng kamote at ng may maani. Ikaw puro kayabangan talaga itong ikinakalat mo sa ere na to. Di ka na nahiya. Sa bagay, Brad Sani, hindi naman to nahihiya na no? Talagang katuparan yun ang nakasulat sa Biblia na talagang may tao na walang kahihiyan, ang kapal ng pagmumuka. At yan Opo. po'y mababasa natin. Basahin natin. Pagka nahiwalay ka sa Diyos, Mm. kakapal talaga ang mukha mo. Kagaya nitong si Willie Santiago na nahiwalay sa buhay ng Diyos. Basahin po natin. Efeso 4:18 po. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Madilim ba isip, Brad Sani? Napakadilim, kapatid na Rodel. Hangal ba? Hangal na hangal. Hangal talaga no? Para sabihin mong antindi mo naman, parang ikaw na lang ang may kopya ng Biblia. Para bang yung mga, sa bagay, mga miyembro mo ata, ayaw mo atang pagbasahin mo miyembro mo, iiwanan ka niyan eh. Pag yan ay may natitira pang konting liwanag, lalaya sa'yo yan. Antindi ng pagkakamali mo. Kaya kung madilim ang isip nito at hiwalay sa buhay ng Diyos, kung itutuloy pa natin yung basa, kapatid na Rodel, Sige po. na sila, sa di pagkaramdam ng kahihiyan, ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Kaya, totoo, na pagkahiwalay ka sa buhay ng Diyos at madilim na isip mo, hindi nakakaramdam ng kahihiyan eh. Oo. Sabi ng talata ng Biblia na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan. Kaya ito, pinatitigasan na lang ang muka eh. No? Kinakapalan na lang na wala naman itong pondo eh. Kung ang pag-uusap yung katwiran ng Diyos sa Biblia, yung pagkaunawa, wala naman itong naunawa ang katwiran ng Diyos eh. Kasi imposible naman yung naunawaan niya, kapatid na Rodel, paunawa ng Diyos sa kanya yon. Oo. Imposible yun. Bakit? Kasi yung naunawaan niya, naunawaan niya doon sa mga ibang mga pastor o mga relihiyon. Nangopya lang Nangopya lang siya, kapatid na Sani. nauna sa kanya yung mga yon. Samantalang kung Biblia po ang ating pagbabatayan, mga kababayan, ang Diyos pagka nagsugo ng kanyang mga ngaral, hindi po kopya-kopya lang. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan sa kanyang isinusugo. Ang katunayan po niyan, Lucas 21:13 hanggang 15. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag mo nang isipin kung paano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Kaya itong karunungan, dala-dala ng mga ngaral na sinugo ng Diyos, bigay ng Diyos po ito, na pagka ibinigay ng Diyos, hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Sabi ng Biblia, kapatid na Rodel. At salamat sa Diyos, Brad Sani. Meron tayo niyang bibig na yan. Meron tayo niyan. Bigay ng Diyos yung kapatid na Rodel. Oo. Kaya pagka bigay ng Diyos, di pwedeng tutulan. Mm. Yung mga sinasabi niya, ang daling tutulan, kapatid na Rodel eh. Opo, magbasa ka lang, Brad Sani, ng Biblia kahit hindi mo na, huwag ka na mag-analyze. Magbasa ka na lang ng mga talata. Kitang-kita mo po yung kanyang pagkakamali sa kanyang mga pagtuturo. Kaya dito, mga kababayan, yung buong tiwala niyang pinatutunayan na di umano ang mga propetang Israelita, ang concern, ang hula, ang sulat ay para lang sa Israel, isa pong napakalaking katangahan, kapatid na Sani. Kabobohan, kasinungalingan, at kalokohan, kapatid na Sani. Alam mo ba, kapatid na Sani, na pagkatapos niyang itayo yung kanyang paksa na yan, yung kanyang paniniwala na yan, siya mismo nilabanan niya yan. Doon sa mismong paksa na yon. Yung mismong paksa niya. Yung mismong paksa niya Tinutulan niya. Tinutulan niya yon. At yan po ang ating ipagpapatuloy. Abangan po ninyo kung paano niyang lalabanan ang kanyang sarili. Kapitan Basa versus Kapitan Kopya.